Sa lahat. Ayan, may bago na namang ngayon, issue. About sa zero remittance from OFW. Wala po kayo magagawa kung ayaw namin magpadala. Kami po ang naghirap niyan, pawis dugo namin, pagngungulila sa aming pamilya. Kaya hindi nyo po kami kayang kontrol pagdating sa ganyan. Ang pakialaman po ninyo, yung pera ng Pilipinas, kung saan napupunta. Pero kung gusto nyo rin pong, mag-OFW din po kayo para malaman nyo kung anong hirap namin. Ganun lang po. Ayan, ngayon, nagugas ako ng exhaust fan. Tapos na ako naglinis ng CR. Okay lang po sana kung nakakatulong kayo sa amin ng gawain para makontrol nyo kami sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas. Kaso hindi Zero remittance. Yan po bilang suporta namin kay Tatay Digong. Kaya naglunsad po sila ng zero remittance from OFW. Kahit saang sulok ng mundo. Halos buong bansa maraming OFW. Pero minamalit nyo po kasi yung OFW Kaya ganun. Kala nyo puro trabaho lang kami dito. Trabaho, hindi kami nag-ano sa mga balita. Updated po kami sa mga balita. Sige, bye-bye. Oh, what's up mga kabayan? Kamusta kayo diyan? Aba, ay may nagme-message na sa atin na tayo daw titipukin na. Tapos tayo nito, mga kabayan. But anyway, eto, mayroon ditong mensahe ang isang parang leader, mga kabayan, ng Filipino community diyan sa parting Europe, mga kabayan. Croatia yata, mga kabayan. Ang sabi dito, mga kabayan, magkakaroon ng zero remittances, ang mga OFW na supporters ni PRRD diyan sa parting Europe. At for sure, mga kabayan, hindi lang sa parting Europe yan. Kasi magiging widespread yan. Mapapanood ng mga ibang OFW na sumusuporta kay PRRD na hindi makapunta o makasuporta sa mga prayer rally. Alam ko yan, mga kabayan, kasi isa na tayo dyan, So, suporta tayo dito sa panawagan na to, mga kabayan. Simula nung nagkaganyan-ganyan, mga kabayan, sa Pilipinas, hindi na talaga tayo nagpapadala ng remittances kasi unang-una, mga kabayan, ang laki na ng ipinataw na tax, sa ating remittance, kaya napakalaki ng kaltas, mga kabayan. At pangalawa, useless din, kasi pagka tayo nagpapadala, mga kabayan, yung 1,000 pesos, mga kabayan, hindi na makabili ng isang sakong bigas. Yan yung totoo, mga kabayan. Kaya hindi na tayo nagpapadala, mga kabayan. May pera naman sila doon, itabi na lang natin dito, mga kabayan. Ilagay natin sa mga exchange or kung saan mag-i-earn yung pera natin. Kita mo, mga kabayan, ang nangyayari, 'di ba? At pangalawa, nabasa ko yung isang article, mga kabayan, nung isang foreigner, na sinasabi na yung prayer rally na ginaganap sa iba't ibang parte ng bansa ay ng daigdig, mga kabayan, ay hindi maikukumpara doon sa sinasabing people power noong panahon nung tatay ni Bungit, mga kabayan. Kasi noon sa Pilipinas lang, mga kabayan, yung people power. Ngayon, mga kabayan, globally na, sa iba't ibang bansa na nagaganap, mga kabayan, yung people power. Meron sa Korea, meron sa Japan, meron sa parting Middle East, lalo-lalo na dyan sa parting Europe, mga kabayan. Yung mga hindi nakapunta kasi nga, mga kabayan, fully book, yung mga hotel dyan sa Netherlands, sa kanilang doon na lang, mga kabayan, saka kung nasaan silang lugar, doon sila nagtitipon para isaganap yung prayer rally at pagsuporta kay PRRD. Alam niyo, magiging malaking epekto to sa administrasyon ni Bungit. Kasi alam naman natin, mga kabayan, ang OFW, ang remittances niyan, malaki ang ambag sa ekonomiya ng ating bansa. 'Di ba? Sila na rin nagsasabi, mga kabayan. Kung 1 week yan, makaka-epekto yan, mga kabayan, sa ekonomiya natin.
At kasalanan to mga kabayan ng administrasyon ni Bungit. Kung hindi niya ginanyan, yung dating Pangulo, hindi magkakaroon ng ganyan na nakakahiya tayo mga kabayan. Kasi hindi pala tayo, yung administrasyon ni Bungit mga kabayan nakakahiya kasi nagkalat ang mukha ni PRRD, nagkalat ang mukha ni Bongbong Marcos dyan sa mga train station, sa Japan, sa headline ng mga newspaper international. Kita ninyo mga kabayan, di ba? Sa bagay, ay good for PRRD yan at bad naman kay Bungit mga kabayan. So ayun lang mga kabayan ha. Ayan, ito yung panawagan niya sa mga kapwa natin OFW na sumusuporta kay PRRD. Hope na makiisa tayo mga kabayan kasi hindi na talaga tama, no? Hindi na talaga tama mga kabayan na nangyayari. Yung GMA, nasunog sila doon sa sinabi ng China, no? Na wala naman palang hindi naman nag-apply ng asylum pero sa headlines nila denied. Nasabi lang denied, wala namang application. Kita niyo yung ka-fake newsan. Ano kayang gagawin diyan mga kabayan ng HOR, 'di ba? Wag lang sana yung mga vloggers, no? Wag lang sana yung mga nagbibigay ng opinion, nagbibigay ng mga kumbaga sariling kumbaga pagkadismaya sa administrasyon. Wag sana yung mga yun lang. Dapat maging antay ka man or maging pro ka, dapat dapat ipatawag niyo diyan, hindi yung meron kayong kumbaga pagkabayas, no mga kabayan. So ayun, yun lang muna mga kabayan yung update ko sa inyo. Ingat kayo palagi. Adios sa inyo mga kabayan. OFW, plano nila na zero remittance for a week. And ang tanong guys, kung kaya ba natin ito, kaya mo ba na hindi magpadala for 1 week guys na padala sa Pilipinas? Yung iba, pagka kinakailangan ng pera, of course, kailangan nila magpadala. Pero yung iba, wala silang iniisip kasi hindi naman sila nagpapadala monthly. Unlike yung sa iba talagang monthly talaga magpadala ng pera. So yun ang ikinakasa ng mga ibang OFW para sa protesta, para kay former President Duterte. So ang tanong kung kaya mo ba na hindi magpadala sa Pilipinas, for a week lang naman yun. And siguro maapektuhan yung government natin dyan, I'm sure. And alam naman ninyo malaking bahagi ng yung pera ng OFW. Ang pagpapadala natin ng pera, malaki rin naman ang tulong niyan sa atin sa Pilipinas. Hindi lang natutulungan yung ating pamilya, pati yung ating gobyerno guys. Nakakatulong yung pagpapadala natin ng pera. Unlike me guys, hindi naman ako nagbabother guys kasi hindi naman ako nagpapadala ng monthly. Minsanan lang kung kinakailangan ni mother ko, yun sa mga check-up niya. Pero usually guys, hindi talaga ako nagpapadala ng monthly ngayon. And good morning mga kabarubal, no? Yeah, taas-taas na gamay atong bungot. Ayan mga kabarubal, no remittance in 1 week. Kaya mga kabarubal, sa buong mundo, within 1 week, no remittance daw. Kaya to? Kakayanin siguro yan. No remittance mga kabarubal. Sabayan natin sila. No remittance. Isang rason kung bakit hindi kami magpapadala ng aming remittance simula ngayong March 28 up to April 4. Simply because wala pa kaming pera. Simple lang. Hello mga Koreas, unsa man ning tigulang karon uy nga defense minister sa amahan sa una. Nagsugod na sad siya og tagaw-tawag panghulga. Bahay nining mga OFW nga mag 1 week no remittance. So tama na lang gid sila sa panghulga pirmi. Uy, wa na gilaing solusyon ini. Anong dili nila tan-awon kung asa magigikan ang kakulangon o anong di nila pangutanon nila mga kagulingon nganong naay 1 week remittance, no remittance movement ang mga OFW. Ingana lugar ang polisiya karon sa Makoy, panghulga na sad na magmarsyalo agay pait pa sa kapi nga akong gasipsipon pirmi. Uy, istorya lang gud tagod. Dili mang hulga, dili mang strong.